Magandang araw Pilipinas at sa mga Pilipinong naabot ng online streaming at shortwave broadcast ng Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Win Peñano. Ngayon pong araw, amin pong ihatid sa inyo ang mga may init na balita sa bansa, gayon na rin ang mga balita sa probinsya, pagnenegosyo at sports. Kapaloob din po sa ating programa maya-maya ang panayam kay House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino hinggil po sa panukalang amyenda sa Government Service Insurance System o GSIS Act of 1997. Gaya po ng aking nabanggit na pakikinggan po ang ating programa sa shortwave sa pamamagitan po ng ating mga shortwave frequency na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Bukod po riyan, kami inyo rin pong napakikinggan sa mga streaming platform na PBS Receiver App, official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service, maging sa aming official YouTube channel. Mga kababayan, simulan na nating pasadahan ang mga balita sa araw na ito. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ngayon po ay nasa linya na po ng ating komunikasyon ang tumatayong House Deputy Minority Leader at kumakatawan po sa ACT Teachers Party List, walang iba kundi si Representative Antonio Tino. Congressman Tino, magandang araw po. Si Win Peñano po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Hi, good afternoon, Win. Good afternoon sa ating mga tagapakinig. Apo. Kung napatawag po kami kasi may tanong po tayo rito regarding po sa panukala ninyo at ni Representative Renico po ng Kabataan Party List po regarding po dito sa amyenda po sa GSIS Act. Diretso na pa tayo sa ating paksa para po sa kabatiran po ng ating mga tagapakinig tsaka tagapanood po, lalo po sa mga guro at iba pong kawani ng gobyerno. Ano po ito yung House Bill number 207 na isinusulong nyo po ni Kabataan Party List Representative Renico sa mababang kapulungan po? Yes, yan po yung bill for the lowering of optional retirement age ng mga government employees na member ng GSIS. So ngayon, optional, of course, government service, 65 is the mandatory retirement age. So nakaabot ka ng 65, kailangan mo nang mag-retire. Ayaw mo sa listo mo. Tapos sa kasalukuyan, may optional retirement age na 60 years. So, pag nakaabot ka ng 60, pwede ka na rin mag-retire. Mm-hmm. Pero ang panukala natin ay ibaba pa itong optional retirement age to 56 years. No? So, pwede ka nang mag-retire ng 56 at pwede ka nang makakuha ng pension. Mm-hmm. Yun po ang panukala natin. Opo. At ang status po niyan ay pumasa na po ito sa committee level sa House. Mm-hmm. So, ang susunod na hakbang na ay pupunta ito sa plenary for approval on second reading. Hopefully, mangyari yun soon. Apo. Kung paano po ba natin to binuo, yung panukalang ito? Dumaan po ba ito sa pag-aaral at saka pakikipagdialogo po sa mga sektor po na magbebenepisyo po rito? Oo. Well, mahabang proseso rin po yan. Yung panukala ay nagmula sa hanay mismo ng mga teachers specifically, no? Kahit tanong more than matagal na rin po, many years ago pa natin unang sinay ito. Mm-hmm. At bunga ito ng mga direct consultations natin with teachers. Bahagi po ng ginagawa natin bilang teachers representative. Dito po tayo nationwide. Nakikipag-meeting maramihan sa mga teachers. Tapos, syempre, nag-update tayo sa kanila kung ano ginagawa natin sa loob at labas ng Kongreso bilang kanilang pinatawan. Tapos, hinihirin yung kanilang mga concerns. Nakikinig tayo. At all over, no? Saan tayo pumunta ay
isa sa mga demand yan na sana magkaroon ng option para makapag-retiro ng mas maaga. Mm. Naiintindihan naman natin, lalo na galing sa mga guro dahil napaka-overworked at underpaid Opo. ang mga teachers natin, di ba? Mm. So, naiintindihan natin na after 25, 30 years of service, ay gusto na nilang mag-retiro, even if hindi pa sila nakakaabot ng age of 60. Mm. So, kaya po, doon nagsimula yung panukala. Tapos, in previous congresses, iba-iba ang narating dito. Nung nakaraang kongreso, ay pumasa ito sa House. Tapos, pumasa rin sa committee sa Senate, pero hindi na naabot yung pag-sponsor. Naubusan na ng panahon. Mm. So hopefully this time ay habang maaga pa ay mapasa ito sa House and then sa Senate. Opo. Ganyan po ang status niyan. Opo. Kong, bali po, sinasama rin po ba natin dito sa konsiderasyon po sa proposal po na ito, yung kasalukuyan pong cost of living po ngayon sa Pilipinas, pati yung mga nararanasan po nating mga pagsubok po, lalo na po rito sa mga matataas po na gastusin ngayon dahil po dun sa mataas po na presyo ng langis. Meron tayong ibang mga panukala na mas direktang makakatulog dyan. Katulad nung tinutulak natin pagtaas ng sweldo, no, ng mga teacher, ng mga entry-level na employees, at ng mga private sector workers, mga manggagawa. No? So, may iba tayong panukala dyan. Dahil ang sinasabi ng datos ay kailangan ng 1,200 pesos a day para mabuhay ng disente ang isang pamilya. At malayong-malayo ang regionalized minimum wage rates. Hello po, Kong? Kong? Balikan po natin si Kong. Hello po, Kong. Hello. Sige po, proceed po ulit tayo dun sa sinasabi niyo po kanina, Kong. Opo, sige po. Hello. Hello po. Yes po. Proceed lang po, Kong. Ay, okay. So, as I said, saan na ba tayo? Yun na nga, no, meron tayong mga panukala para sa pagtaas ng daily wage, sweldo. In fact, national minimum wage, dapat ang posisyon natin dapat 1,200 yan. At isa lang, nationwide ang rate, hindi yung regionalized, no? Dahil isa naman ang pagtaas ng presyo ng langis, di ba? Buong bansa yan, tumataas, hindi lang sa per region. Opo. Tapos, kasama rin yung para naman mapababa yung presyo, yung pagtanggal sa excise tax at VAT. Sa diesel and gasoline, kerosene, at iba pa, na hanggang ngayon hindi pa ginagawa ng kasalukuyang Marcos administration. Kahit na sinasabihin nilang bumaba na mula dun sa presyo ng buwan ng Abril, ay napakataas pa rin ang presyo ng gasolina at diesel. So yung mga ganung hakbang ang tinutulak din naman natin para direktang matugunan yung kasalukuyang thesis na mataas na presyo, mababang kita. Kong, bali kasama rin po ba sa kinokonsidera po natin dito sa paglikha po ng panukala na ito, yung pagbangga po nitong House Bill number 207 po sa Republic Act number 12231 o yung Government Optimization Act, lalo po't ilan po sa mga kababayan natin sa kawani po ng pamahalaan yung kumukonsidera rin po sa tinatawag noon po na right sizing program po ng pamahalaan. Well, yung right sizing program, ayaw mo sa gusto mo, kung sasabihin ng BBM o ng gobyerno, ng ahensya na, well, kailangan nating magbawas, wala kang choice doon, no? So, samantala, itong pinutulak natin, this is for optional
retirement by age of 56. So kailangan muna makaabot ka ng 56 years of age, tapos option mo kung gusto mo. Mm-mm. No? So iba yan dun sa yung mga rationalization schemes na may include, merong component na downsizing. No? Yun, kahit bago ka pa lang sa serbisyo, hindi ka pa nakakaabot ng 56 years of age, basta sabihin sa rationalization plan na kailangan na natin magtanggal, wala ka magagawa. Diba? So, iba yun, magkaiba. Opo. Kung nabanggit nyo po kanina itong House Bill number 207, ay yun nga po, nakapasa na po siya sa ikalawang pagbasa po dyan po sa may House Committee on Government Enterprises. Ano po yung inaasa nating susunod po na patutunguhan po ng panukala ninyo? Tapos ngayon po ba, may counter bill po ba ito sa Senado? Well, sa ngayon, nakafocus tayo sa pagpasa nito on second reading. Ibig sabihin na sana ma-sponsor ito sa lalong madaling panahon, ma-sponsor na ito sa plenaryo, tapos ma-approve hanggang third reading. No? May kumpiyansa naman tayo ano magagawa yan. After that, kailangan tutukan yung Senado, hopefully hindi maging malaki yung kasalukuyang, alam naman natin, yung kalagayan sa Senado ngayon. No? Na yung, siyempre, dadaan ito sa committee sa Senate. So, hindi ko alam kung firmish na yung chairmanship nila sa committees, no? Dahil kailangan dumaan ito sa Senate Committee on Government Enterprises yata, no? At hindi pa malinaw kung sino ang magiging chair nito, di ba? Dati alam ko ang chair ng committee ay si Senator De La Rosa. Wala na siya, di ba? So far, wala siya. Okay, so kaya nga focus muna tayo sa pagpasa nito sa House, tapos after that, hopefully the Senate will get its act together at mahaharap itong tingin ko, malinaw yung clamor ng ating mga government employees na maging batas ito. Kung bukod po dito sa may House Bill 207, may mga tinitingnan pa po ba tayong pwedeng i-amyenda pa po sa may GSIS Act? Ano-ano po ba yung mga ito? Tsaka pwede nyo po bang maibahagi po sa amin? Sa katunayan, meron din tayong bill na may mga proposed amendments sa GSIS Act. So, kasama rito, yung halimbawa, pagdagdag ng representation ng teachers and other government employees sa board ng GSIS. Na-expand pa ito further, no? Dahil lalo pa ang mga teachers ang malaking bilang ng members ng GSIS. So sa kasalukuyan, merong 2 na members, no, mula sa specific organizations ng Philippine Public School Teachers Association saka sa organization ng mga superintendents. Tingin natin, dapat mas madagdagan pa ito, lalo at matiyak na galing sa hangin ng ranking file teachers and government employees. So, yung isang amendment sa governance ng DSIS. Isa pa yung palawagan din ng mga teachers na maibalik ang mga dividendo, hindi na nagbibigay ng dividendo ang DSIS. At isa pa yung meron din kagustuhan na ibalik daw yung option for tinatawag nila take all pag nag-retire ka. Na makuha mong ibalik sa iyo or makuha mo na in one lump sum yung retirement benefits mo rather than a pension. No? So, yun ang ilan, no, sa mga tinutulak din natin. Kung panghuli na lang po. Other amendments sa GSIS. Kung panghuli na lang po, may mensahe po ba tayo sa mga kaguraan at maging po sa iba po pong kawani po ng pamahalaan na nais nyo pong mapagbenepisyuhan po nitong mga isinusulong nyo pong panukala?
Well, sa ating mga tagapakinig, lalo na yung mga government employees, so yung teachers, at saka yung iba pa, no, mga government employees, mahigit mga 1.6 million, 1.4 million government employees ang pinag-uusapan natin. Batid po natin ang inyong clamor. Gusto ninyo ng option ng mas maagang retirement with pension. So, meron po tayong panukala na gawing 50-60 ito para sa mga civilian members ng government bureaucracies. Umasa na po ito sa community level at kapitiyak po kayo na babantayan at itutulak natin ito hanggang magiging batas. Hopefully, sa kongreso nito ay may sasabatas nito. Maraming salamat po, Congressman Tino po, sa napahiram niyo pong oras sa amin ngayong araw. Maraming salamat. Magandang hapon po. Opo. At yan po ang ating naging panayam kay House Deputy Minority Leader at siya pong kinatawan ng ACT Teachers Party List na si Congressman Antonio Tino. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, siniriwa ni Japanese Emperor Naruhito ang pagiging malapit ng mga Pilipino at Pilipinas sa kanyang puso. Ito ang binahagi ng Japanese leader sa harap ng Philippine delegation sa isinagawang state banquet para sa 4 na araw na state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan. Bago ang ceremonial toast, ibinahagi ni Emperor Naruhito na noong mag-aaral pa lamang ito sa Oxford University, nagkaroon na ito ng ilang Pilipinong kaibigan. Sinariwa nito ang pagiging malapit sa mga Pilipino noon na anya nagpakita ng kabutihang loob sa kanya. Katunayan anya, mayroon sila ni Pangulong Marcos na common friends mula sa Oxford. Samantala, ginamit din ng Emperor ang pagkakataon upang magbalik tanaw sa tulong na ipinaabot ng Pilipinas sa Japan tuwing panahon ng sakuna. Partikular na ang 2011 Great East Japan Earthquake at ang 2024 Noto Peninsula Earthquake. Ayon kay Emperor Naruhito, sinimento na ng panahon at magkasamang pagharap sa mga pagsubok ang katatagan ng balikatan ng Pilipinas at Japan, lalo na sa panahon ng pangangailangan. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Kaugnay pa rin sa state visit ni Pangulong Marcos sa Japan, humigit sa 56 na bilyong pisong halaga ng pamumuhunan na secure ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos ang pakikipagpulong sa ilang malalaking Japanese company sa Tokyo. Ang kabuang detalye ay hatid sa atin ni Raquel Bayan. Tinatayang nasa 56.3 billion pesos na halaga ng pamumuhunan para sa industriya ng electronics at shipbuilding ang nasecure ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa pakikipagpulong nito sa ilang malalaking Japanese companies sa sidelines ng state visit nito sa Japan. Ilan sa mga nakausap ng Pangulo, mga matataas na opisyal ng Tsuneshi Group Corporation, kung saan ipinabatid ang planong pagpapalawak ng shipbuilding facility ng kumpanya sa Pilipinas. Sa oras na may sa katuparan ito, maituturing na ang Pilipinas bilang pang-4 na pinakamalaking shipbuilding nation bukod sa China, Japan at South Korea. Nakapulong rin ng Pangulo ang mga opisyal ng Furukawa Electric Company Limited kung saan inilatag sa Pangulo ang proposed expansion project nito na kinabibilangan ng pag-manufacture ng advanced heat sink module at thermal management product na susuporta sa global electronics at digital infrastructure applications. Sumentro ang pulong sa pagpapalawak ng operasyon ng kumpanya sa Laguna Technopark upang mapataas ang production capacity nito para sa high-performance heat sinks na karaniwang ginagamit sa mga CPU ng computer. Mahalaga ito lalo na ngayong umuusbong ang AI technology. Samantala, nakapulong rin ni Pangulong Marcos ang mga kinatawan ng Sumitomo Electric Industries Limited kung saan sumentro naman ang talakayan sa 4.3 billion peso expansion project ng kumpanya para sa advanced electronic manufacturing. Sa oras na may sa katuparan ito, patatatagin ito ang partisipasyon ng Pilipinas sa pandaigdigang supply chain para sa electronic vehicle,
AI-related electronics at advanced telecommunications. Samantala, nakausap rin ni Pangulo Marcos ang mga executive ng Minebea Mitsumi Incorporated, kung saan inilatag naman sa Pangulo ang ongoing at mga plano pang pamumuhunan sa Pilipinas na kinabibilangan naman ng semiconductor back-end manufacturing, battery-related components para sa hyperscale data center, optical image stabilization technologies at advanced precision manufacturing. Ang kaliwat ka ng pakikipagpulong na ito ng Pangulo sa Japan, inaasahang lilika ng higit 10,000 bagong trabaho para sa mga Pilipino. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, kinumpirma naman ni Presidential Communications Office o PCO Secretary Dave Gomez na aabot sa 10,000 trabaho ang naghihintay sa mga Pilipino kasunod ng naselyuhang $3.4 billion na investment pledges ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa state visit nito sa Japan. Short at medium-term job opportunities ang nakaantabay sa nakuwang investment pledges ng Pangulo mula sa mga Japanese business at stakeholder. Karamihan sa mga negosyong ito ay expansion ng iba't ibang Japanese businesses sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang pinaka-importante doon, yung mga jobs that will be created. Magkikreate ng mahigit 10,000 bagong hanap buhay, bagong trabaho sa atin in the short and medium term. No? Pinakamatagal na doon yung 5 years. In the short term, pag sinuma mo, aabot ng 10,000 bagong hanap buhay ang i-offer nitong additional investments na to. So doon mararamdaman ng ating mga kababayan yan, from additional expansion sa kanilang negosyo sa Laguna, sa Cebu, all over the country. So hindi lang sa Metro Manila yung expansion. Ito lang yung meeting today, and one of them, ang kino-cover nito, wide-ranging businesses, from electronics, semiconductor to shipbuilding, Ang pahayag ni PCO Secretary Dave Gomez. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nitong Huwebes ang kahalagahan ng pagpapatupad ng international law at kapayapaan sa karagatan ng Indo-Pacific. Ginawa ng Pangulo ang pahayag mula sa kanyang makasaysayang talumpati sa harap ng National Diet, ang Parlamento ng Japan. Sa kanyang talumpati, inilarawan ng Pangulo ang Pilipinas at Japan bilang maritime democracies na may iisang layunin. Ito ay ang panatilihing bukas, ligtas at nakatali sa batas ang mga regional na katubigan at hindi sa pamamagitan ng pananakot o puwersa. Muling pinagtibay ni Pangulong Marcos ang paninindigan ng Pilipinas na lutasin ang mga hindi pagkakaunawaan sa mapayapang pamamaraan alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. As maritime democracies, the Philippines and Japan are committed to strengthening maritime security and ensuring that our seas remain open, secure, and governed by rules, not by force. The Philippines remains at the forefront of upholding a rules-based maritime order. In July of this year, we marked the 10th anniversary of the Arbitral Award on the South China Sea, which embodies the Philippines' determination to resolve disputes through peaceful means and mechanisms that are provided under international law. Bukod sa seguridad at depensa, tinalakay rin ng Pangulo ang pagpapalawak ng pagtutulungan sa mga sumusunod na larangan. Ito ay ang matatag na supply chains, artificial intelligence at space technology, malinis na enerhiya at digital innovation at tulong pang-ekonomiya, kung saan ang Japan ang isa sa nangungunang katuwang at pinakamalaking nagbibigay ng development assistance sa Pilipinas. Hindi rin nakalimutang kilalanin ni Pangulong Marcos ang halos 300 at 60,000 mga Pilipinong nagtatrabaho sa Japan sa sektor ng kalusugan, edukasyon, paggawa, agrikultura at serbisyo bilang mahalagang bahagi ng ugnayan ng dalawang bansa. This strong economic foundation has matured
into a relationship anchored in mutual trust. It now enables both countries to work in a more complex and strategic area, including security, maritime and defense cooperation, resilient supply chains, and emerging technologies such as artificial intelligence and space. 70 years after reconciliation, we have reached a point where mutual trust is no longer just a result of our partnership, it is the very force that drives our relations above and beyond. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang naging ika-4 na lider ng Pilipinas na nakapagsalita sa National Diet kasunod ni na dating Pangulong Quirino, Gloria Macapagal Arroyo at ng pumanaw na si Benigno Aquino III. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Labis na ikinutuwa ng isang ekonomista ang napakalaking investment pledges na iuwi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa kanyang matagumpay na state visit sa Japan. Sa panayam ng programang Global na Tayo kay RCBC Chief Economist Michael Ricafort, sinabi nitong nananatiling matatag ang kumpiyansa ng mga Japanese investors sa Pilipinas dahil hindi rin naman matatawaran ang dekada-dekada ng relasyon ng dalawang bansa. Dagdag pa ng eksperto na itinuturing ng Japan na best friend nito ang Pilipinas, patuloy nga rito ang napakalaking foreign direct investment ng Japan sa Pilipinas na higit sa kalahati ng kabuang FDIs ng bansa. 1/3 din ng kabuang foreign portfolio investment sa Pilipinas ay mula sa bansang Japan. Panahon ng pandemic, sila yung tinaguyod nila yung A- na pinakamataas na credit rating ng Pilipinas. Kahit may, syempre, iba-ibang administrasyon, iba-ibang leadership, marami tayong pinagdaanan na mga challenges, nandiyan pa rin sila. Okay. So, ganyan ang tunay na magkaibigan. No? Ayun ang best friend ng Pilipinas. At ngayon, hindi na ako nagtaka dyan sa investment commitment nila. At ngayon, meron pang opening, Sir Ray, kasi mayroong Paxilica, no? Mga high-tech Yes. industries. Mhm. Itong Luzon Economic Corridor. Samantala, iginiit din ni Ricafort na kasama sa mga naging batayan ng mga local at foreign investors na namumuhunan sa bansa ang kalidad ng pamamahala sa Pilipinas. Anya, natugunan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga reforma sa good governance noong Disyembre nitong nakaraang taon. Mahalaga rin na dapat gawing solid ang suporta ng mga politiko at gampanan nila ang kanilang trabaho sa Kongreso man o sa Senado upang mabilis maipatupad ang mga reforma ng gobyerno. It's also very important kasi nakita naman natin in different economic teams, actually different administrations, kung solid yung support ng both houses of Congress, mabilis mapasa po yung mga reform measure kung sinertify as urgent. Okay. Ay, yun po yung importante, Sir Ray, kasi yung iba sa kapakanan din yan ng ng investors eh. Kung iba, at the very least, sa scoring system na, of course, ESG standards. Yung tatlo po yun, yung 3 main areas sa environment, sustainability. Pangalawa, yung social, yung makatao, human rights. And pangatlo, yung pinaka-importante, governance. Ito Ng pahayag ni RCBC Chief Economist Michael Ricafort. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Mas pinalakas pa ng Pilipinas at Japan ang ugnayan at kooperasyon nito pagdating sa sektor ng agrikultura. Ito ang tiniyak ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. kung saan sinabi nitong mas dumami na ngayon ang mga oportunidad para sa pag-export ng agri-products ng Pilipinas sa Japan. Bukod kasi sa Philippine banana at mangoes, nariyan na rin ang export sa pomelo at ngayon maging ang horticulture o pag-export ng mga bulaklak sa Pilipinas. Natalakay rin ang usapin sa food security, partikular sa usapin ng pag-import ng bigas ng Pilipinas at ilan pang agriculture technology na makatutulong sa sektor ng agrikultura. Pag-usapan din namin yung bigas, food security. At kahapon naman may Japanese companies kami nakausap about early detection of diseases for our sugar industry, for our coconut industry, mango industry, banana industry of course.
mukhang maganda yung teknolohiya nila. Nag-start na sila actually nung March last year sa Pilipinas, sa Davao region ng trials, no, and looks promising, and we have agreed to pursue this also for other major crops ng ating bansa, no. Hayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Itinaas pa ng Pilipinas at Japan ang ugnayan nito sa Comprehensive Strategic Partnership. Ito ang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Japanese Prime Minister Sanae Takaichi matapos ang kanilang bilateral meeting sa Tokyo nitong Huwebes. Ayon kay Pangulong Marcos, ang upgraded partnership ng Pilipinas at Japan ay sumasalamin sa matibay na kooperasyon ng dalawang bansa sa gitna ng mga pangrehiyonal na pagsubok at pinalalim pang kolaborasyon sa larangan ng depensa, maritime security, energy resilience, economic cooperation at emerging technologies. As we commemorate the 70th anniversary of the normalization of diplomatic relations between our two countries, I am pleased to announce that we have elevated our relationship from a strengthened strategic partnership to a comprehensive strategic partnership. This milestone reflects the strength, depth, and breadth of our ties as we respond to the evolving challenges and opportunities of our time. Samantala sa panig naman ni Prime Minister Takaichi, sinabi nito na ang hakbang ay pagpapakita ng commitment ng dalawang bansa sa mas pinalakas na ugnayan bilang like-minded partners sa panahon ng global uncertainty o pandaigdigang kawalang katiyakan. From that perspective, I concurred with President Marcos to position the bilateral relationship as comprehensive strategic partnership. This demonstrates the determination of our two countries to strengthen multi-layered relationships as like-minded countries sustainably going forward without being affected by the changes in the international environment. Ang mas malawak pa na kooperasyon sa kalakalan, investment, development assistance, edukasyon, disaster resilience at ang suporta sa proseso ng kapayapaan sa Mindanao. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, Office of the Ombudsman nanindigang matibay ang mga kasong plunder at graft na inihain nito laban kina Senador Jinggoy Estrada, dating DPWH Secretary Manny Bonoan at iba pa. Para sa kabuang detalye, narito ang ulat ni Mary Ann Bastasa. Nanindigan ng Office of the Ombudsman na matibay ang mga kasong plunder at graft na inihain nito laban kina Senador Jinggoy Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at iba pang mga dating opisyal ng DPWH kaugnay pa rin ng flood control scandal. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, hindi matitinag ang mga ebidensyang hawak ng kanilang tanggapan na kinabibilangan ng mga salaysay ng state witnesses ng mga dating opisyal ng DPWH na umunoy sangkot sa maanumalyang budget insertions at project allocation kapalit ng kickback sa flood control funds. This is very clear. Our case is built on solid, immovable evidence. These state witnesses have provided comprehensive, cross-corroborated sworn statements that map out the execution of this scheme from its inception down to the logistics of the illicit payouts. Kabilang sa mga tumatayong state witness ngayon sa flood control measures na dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating NCR Regional Director Gerard Opulencia at dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Kaugnay nito, sinabi naman ni Clavano na susunod na hakbang ng Ombudsman ang paghahain ng whole departure order laban sa mga akusado para mapanatiling integridad ng mga kasong isinampa. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Sa kaugnay na balita, isang kongresista tinawag na mahalagang hakbang para sa pananagutan ang ginawang pagsasampa ng kaso ng Ombudsman laban kina Senador Jinggoy Estrada, dating DPWH Secretary Manny Bonoan at iba pa. Mula Kamara, nagbabalita si Melanie Valdos Reyes. Tinatayang nasa 56.3 billion pesos na halaga ng pamumuhunan para sa kausap ng Pangulo, mga Sa iba pang balita, nakaabang na ang National Bureau of Investigation o NBI sa posibleng paglalabas ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan laban kay Senador Jinggoy Estrada. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, mahalagang hintayin muna ang arrest warrant mula sa korte bago ang pag-aksyon dito. Oras naman na mailabas na ito ng Sandigan Bayan ay agad na mga akto ang puwersa ng otoridad upang ipatupad ang batas. Teachers Party List Representative at Deputy Minority Antonio Tino ang Samantala, nanindigan ang Philippine National Police o PNP na kanilang kukumpiskahin ang mga baril ni Senador Bato de la Rosa sa bisa na rin na inilabas na kautusan ng Firearms and Explosives Office na i-revoke o bawiin ang lisensya ng mga armas ng mambabatas. Ayon kay PNP Acting Public Information Office Chief Police Colonel Aren Reyco, nakasalig-an niya ito sa Section 4G ng Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act para sa may nakabimbing kasong kriminal. Pero nilinaw ni Ko na maaaring apila ni De La Rosa ang revocation order ng FEO bilang bahagi ng due process. Immediately executory po yun. Supposedly, it should be subjected to confiscation. And the Philippine National Police can and may initiate legal police operations against the subject of firearms. Si PNP Acting Public Information Office Chief Police Colonel Allen Reyco. Sa ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Dumipensa ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa mga pahayag ng asawa ni Senador Bato de la Rosa na si Nancy de la Rosa kaugnay ng paggalugad ng otoridad sa mga posibleng pinagtataguan ni Senator Bato. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico II, iginagalang nila ang naging pahayag ng may bahay ni Senador Bato. Anya, ginawa nila ang hakbang salig sa umiiral na batas, bitbit ang ICC warrant of arrest laban sa senador na nahaharap sa kasong crimes against humanity. Kung may nakikitang anomalya o mali sa kanilang hakbang, sinabi ni Morico na maaari namang dumulog ang kampo ni De La Rosa sa National Police Commission o NAPOLCOM at Internal Affairs Service ng PNP. Handa naman silang sagutin ang mga alegasyong ibinabato sa kanila. I have the highest respect sa sa asawa ni Senador Bato. So out of I understand her position, siyempre asawa is asawa. But I think the owners can attest, even the local officials doon sa area, that the CIDG and the NBI acted very professionally. The CIDG Director, Police Major General Robert Alexander Morico II. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Samantala,
Kinumpirma ni Prosecutor General Richard Fadulyon ng Department of Justice na natanggap na nila ang reklamo ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na obstruction of justice laban kay Senator Robin Padilla. Kaugnay pa rin ito ng pagtulong umano ng senador kay Senator Ronald Bato de la Rosa na makalabas ng Senado noong May 14 matapos ang naging barilan sa loob ng gusali. Noong una ay tinanggi ni Prosecutor Fadulyon na natanggap na nila ang reklamo pero binawi niya rin ito sa isang text message at sinabing bandang alas 5 ng hapon na ihain ng CIDG sa DOJ ang complaint. Sa ngayon wala pa namang reaksyon si Senator Robin Padilla hinggil sa kasong sinampalaban sa kanya. Nauna nang sinabi ni DOJ Secretary Frederick Vida na sakalingang may maghain ng reklamo laban kay Padilla sa DOJ ay mabibigyan naman ang senador ng pagkakataon na ipaliwanag ang kanyang panig sa pamamagitan ng pagsusumite ng counter affidavit. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Senator Kiko Pangilinan giniit na hindi maituturing na force majeure ang nangyaring insidente ng pamamaril sa Senado. Ang detalye ng balitang yan ihatid sa atin ni Nympha Asuncion. Kasi natin yung warrant. Walang legal na basihan ang senaryong no election o NOEL sa taong 2028 sa ilalim ng kasalukuyang batas. Ito ang binigyang diin ni Commission on Elections o COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco sa panayam sa programang Global na Tayo. Ayon kay Attorney Laudianco, walang puwang sa batas ang pangambang binanggit ni Senadora Amy Marcos ukol sa posibleng pagkansela ng susunod na pambansang halalan at malinaw na itinataguyod ng 1987 sa Ligang Batas ang mandato nito. Ibinahagi ng tagapagsalita ng COMELEC na batay sa Section 7 at mga transitory provisions, obligadong isagawa ang halalan tuwing ika-6 na taon, partikular sa ikalawang Lunes ng Mayo. Inihayag din ni Attorney Laudianco ang nakasaad sa Article 6 ang pangangailangan ng regular na botohan para sa mga miyembro ng Kongreso kabilang ang Kamara de Representantes at ang Senado. Gayunpaman anya maaari lamang magbago ang takbo ng halalan kung magtatagumpay ang isinusulong na charter change. Upang mangyari ito, ayon kay Laudianco, kinakailangan maipasa ang mga formal na amyenda o rebisyon sa mismong konstitusyon upang mabago ang kasalukuyang estruktura at araw ng halalan sa bansa. Naku, wala po. Sa ating saligang batas ay wala pong puwang ang no election scenario. Bakit? Dalawang section po ang nagsasabi na dapat na magkaroon ng halalan sa second Monday of May ng 2028. Una, yung section sa Article 7 ng ating Constitution, yung pong patungkol sa ekutibo, Pangulo at ikalawang Pangulo na dapat magkaroon ng halalan. Din nga po, second Monday of May at ikalawa, yung Article 6, patungkol naman po ito sa mga miyembro ng House of Representatives at miyembro ng Senado. So malinaw na malinaw po yan. And in fact, may ikatlo pa po yung ating transitory provisions kung saan sinasabi nga po na yung unang halalan, yung unang po nagsimula noong 1992 at every 6 years thereafter ay merong pampanguluhang halalan. So malinaw po ito at kailangan po sundin ng saligang batas. Yan ang mandato ng COMELEC, kayo tuloy po ang aming At kailangan baguhin ng saligang batas, hindi po nagawa-gawa yan sa dinami-dami ng paulit-ulit na lumalabas yung NOEL scenario po na yan. Ikalawa, hindi po biro ang mag-amyenda at magbago ng ating saligang batas. Si COMELEC spokesperson John Rex Laudianco. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Marami pang sasakyan ang nakapila na ipasusubasta ng Bureau of Customs. Kabilang na dito ang mga sasakyan ng mga isinasangkot sa flood control project tulad ni Saldico, Bryce Hernandez at Henry Alcantara. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, 8 sasakyan ni Zaldico ang kasama sa mga ipasusubasta. Samantala, base sa kanyang pagtansya, nasa 40 hanggang 50 mamahaling sasakyan pa ang kanilang ipasusubasta. Kung masusunod ang plano, inaasahang aabot
umaabot sa kalahating bilyong piso ang malilikom na pera sa subasta at dadalhin ng pera sa National Treasury upang mapakinabangan ng taong bayan. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Matagumpay na naibenta ng Bureau of Customs ang lahat ng mamahaling sasakyan ng pamilya Diskaya. Ang mag-asawang Diskaya ay sinasangkot sa anomalya sa flood control project kung saan illegal umanong kumita ng malaki sa mga proyekto ng pamahalaan. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, 13 mula sa 22 luxury cars ng pamilya Diskaya ang nasa kanilang pag-iingat at nakalikom ng 114.7 milyong piso sa subasta. Ang siyam na natitirang sasakyan ng pamilya Diskaya ay nasa pag-iingat ng Bureau of Internal Revenue o BIR para sa proper disposition. Paliwanag ni Customs Commissioner Nepomuceno, ang naisubasta ay walang kaukulang dokumento habang ang meron naman BIR na ang mag-asikaso dahil sa paniniwalang nakuha ang nasabing sasakyan sa illegal na paraan. Kabilang sa matagumpay na naipasubasta ay ang Rolls-Royce ng pamilya Diskaya sa halagang halos 30 milyong piso. Ang mga nalikom na pera ay dinala sa National Treasury upang mapakinabangan ng taong bayan. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Umakyat na sa 6 ang kabuang bilang ng kumpirmadong nasawi sa pagguho ng ginagawang gusali sa Angeles City, Pampanga. Sa update ng Bureau of Fire Protection Region 3, na-recover ng rescuers kaninang alas 12:40 ng madaling araw ang isa pang bangkay mula sa guho sa gitna ng isinasagawang search, rescue and retrieval operations. Dahil dito, 6 na ang kumpirmadong patay, 14 ang napaulat na nawawala at 26 ang nailigtas sa trahedya. Sinabi ni Interior Secretary John Vic Rimulya na patuloy ang search and rescue operations para sa mga nawawalang biktima. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Umaasa ang Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG na sana ay ipamigay na ng Department of Agriculture o DA ang mga assistance nito sa mga magsasaka tulad ng fertilizer at fuel subsidy lalo ngayong may napipintong El Nino phenomenon. Ayon kay SINAG President at Chair Engineer Rosendo So, may ibang mga magsasaka na magtatanim ngayong buwan ng Hunyo dahil mayroon pa namang mga pag-ulan na nararanasan kaya naman inihahanda na nila ang kanilang mga sakahan. Sa pagtaya ni So, maaaring maabot ang kalintulad na rice production nitong nakaraang taon, ngunit nakadepende pa rin anya ito sa dami ng buhos ng ulan. Sa ngayon anya, ang level ng tubig sa mga dam ngayon ay halos kapareho lamang noong nakaraang taon. Sinabi rin ni So na kung mayroon mang dumaan na bagyo, ito ang panahon na hindi pa masyadong maaapektuhan ang pananim ng mga magsasaka dahil papalago pa lamang ang mga ito. Yung mga farmers late planting nga dahil dun sa announcement ng DA na yung may El Nino, no. Pero ang tingin naman natin yung mga farmers kasi baka mag-abold, no, yung this coming June kasi for the past few days medyo may ulan. So yung pa nag-start na yung may area na pwedeng tamnan nagpe-prepare na yung mga farmers. So, dapat yung assistance ng Department of Agriculture, yung fertilizer subsidy or yung fuel subsidy, maibigay na sa ating mga magsasaka ng maaga para at least ito is makaprepare yung mga magsasaka. SINAG President at Chair Rosendo So. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Dose-dose ng individual ang nasawi sa Lebanon matapos ang pinaigting na military strike ng Israel sa timog, silangan at sentrong bahagi ng Beirut sa Lebanon. Sa kabila nito, wala pang nakarating na impormasyon kung may nasaktan o nasawing Pilipino sa nasabing military operation ng Israel sa mga nasabing lugar. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay Tres Marias founder Mayra Aragon, ibinahagi nito na karamihan sa mga Pilipino sa timog ng Lebanon ay nagsilikas na sa mas ligtas na lugar simula noong muling magsagawa ng military strike ang Israel nitong unang bahagi ng taon. Dagdag pa ni Aragon, kasalukuyang nakikipag-ugnayan sa kanila ang Philippine Embassy sa Beirut upang makapag-abot ng tulong sa mga Pilipinong kinakalinga ng Tres Marias sa kanilang informal shelters. Ang Tres Marias ay isang foundation na binubuo ng mga kababaihang Pilipino na tumutulong sa ating mga kababayan sa Lebanon sa pamamagitan ng mga outreach program, food distribution, livelihood seminars at ang nagsisilbi ring tulay ng Filipino community sa pasuguan ng Pilipinas sa Lebanon. Sa part naman po ng Filipino community dito sa Lebanon, yung binobombahan na area, karamihan ng mga Pilipino na naandoon ay lumikas mula pa nung unang kasagsagan ng pagbomba. Sa part naman po ng Filipino community dito sa Lebanon, yung binobombahan na area, karamihan ng mga Pilipino na naandoon ay lumikas mula pa nung unang kasagsagan ng pagbobomba. Hindi pa sila exactly na bumabalik dahil nga kung ano rin, halos destroyed din yung mga areas doon, tapos yung mga employers din nila wala doon. So, wala pang Pilipino na exactly doon sa area na binubombahan ngayon. Meron yung mga Filipinos na married to Lebanese na bumalik sa area nila. Pero as of sa monitoring namin, okay naman sila. Wala pa rin, hindi pa rin sila na apekto masyado. Although, naririnig nila yung, nafe-feel nila, hindi lang sa naririnig, nafe-feel nila talaga yung mga pagyanig ng building nila dahil malapit nga sila doon. Okay. Yung sa amin kasi meron kaming informal shelters na ginawa ang Tres Marias, andito pa rin yung mga tao na lumikas doon sa area na yun. So, medyo okay pa rin ang pakiramdam ng Filipino community. Tres Marias founder Mayra Aragon. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At yan po ang mga pangunahing balita sa ating bansa. Samantala, puntahan naman natin ang mga kapatid na himpilan mula Luzon hanggang Mindanao. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Una sa ating balitang probinsya, mga parent leader ng 4-piece beneficiaries sa Infanta Pangasinan, isa na ilalim sa financial literacy training ng lokal na pamahalaan. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Ricky Kasipit mula RP Dagupan. Ipapasasag ya lokal a gobyerno ya Infanta Pangasinan so responsableng panag-amban ya kwarta ya sari parent leaders ya Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4-piece beneficiaries jad panamaglay ya ginawan financial literacy training sa Municipal Social Welfare and Development Office ya kaiba so Municipal Operations Office so ang idaulo at aktibidad ya sa tema to at financial literacy key to family development. Sa gagala ya programa at piyan nabangatan, iray atatang at suston panag-budget, panagtipon, tan responsablen panaggastos, pinatulungan so pakapanbilay na pamilyara. Nansirbin taga-iter ya impormasyon si Municipal Budget Officer Attorney John Michael M. Aquino o nangad LGU Infanta, saya sukabyangan na tuloy-tuloy dan programa pinapaaligwas so self-sufficiency tan kalidad na bilay na saray residente. Malalapod RP Dagupan City, Pangasinan, aya si Ricky Kasipit para the Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Ricky. Samantala, balita naman sa Bontoc. Department of Education Bontoc District isasagawa ang Brigada Eskwela sa susunod na linggo. Para sa kabuang balita, narito si Arlene Fagian ng RP Bontoc. Inpakaamo iti DepEd Bontoc Public School District Supervisor Elner Madjaco iti panakaisayangkat iti Brigada Eskwela ang maangay tuno June 1 aging gana June 5 ita atawon. Inyawis ni Madjaco kadagiti naganak, voluntaryo partner agencies kamang iti komunidad kanda dumapay nga masaknan ang makipasat iti tinawon a Brigada Eskwela para iti panakadalos, panakatarimaan, panakamintinar ken panakabuklan iti panagsagana dagiti pagadalan publiko iti Bontoc sakbay iti panaglukat iti klase, iti aktibidad ken mangpatibko iti espiritu iti bayanihan ken mangibingay iti responsibilidad kadagiti komunidad iti panagsuporta iti sektor iti edukasyon ken panangitandudo iti natalged na dalus ken makatulong nga aglawlaw. Iti tema itatang nga Brigada Eskwela bayanihan sa paaralan nagkakaisa para sa kaayusan at kaalaman. Para iti RP World Services, Arlene Fagian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Arlene. Samantala mula Bontoc, tungo naman tayo sa Kalinga. Mahigit 200 mag-aaral sa Kalinga makikinabang sa Special Program for Employment of Students o SPES ng Department of Labor and Employment. Ang balitang yan ay hatid sa atin ni Amelia Bumatnong ng Radyo Pilipinas, Tabuk. Nasurok duwagasot nga estudyante iti Kalinga iti benepisyo iti Special Program for Employment of Students wenno SPES iti Department of Labor and Employment wenno DOLE tapno masuportaran iti panagadalda. Naipatumpal daytoy babaen iti kolaborasyon ti Public Employment Service Office wenno PESO Kalinga ken iti DOLE Kalinga. Babaen iti programa ang trabaho dagiti benepisyaryo kadagiti government offices ken agencies. Tunggal maysa ket ag-awat iti 607 pesos as sweldo kada aldaw. Manipod iti 280 as student beneficiaries 50 kadagitoy kat agtrabaho ti 10 nga aldaw ken masweldoan manipod iti pondo ti provincial government. Itinabatbat ti 230 beneficiaries kat agtrabaho met ti 20 nga aldaw. Iti 60% ti sweldoda kat pondoan ti PLGU bayat nga iti 40% kat agapu iti DOLE Kalinga. Sigun kini PESO Kalinga Manager Ermelinda Wandag, iti SPES kat saan lang ang mangipaay iti financial assistance para kadagiti estudyante no di kat mangtulong kanyada ang makaala iti work experience ken makaadal no kasano iti work setup ti government offices. Kabayatan na, inalukoy ni Governor James Eduba dagiti benepisyaryo nga ipateg iti naipaay nga oportunidad. Kastapay a pinalagipan na dagitoy nga itandudo iti disiplina, respeto ken responsibilidad bayat iti panagtrabaho da. Manipod DZR kay Tabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Amelia mula Kalinga. Baba naman tayo sa Southern Tagalog. Memorandum of Agreement para sa itatayong 53 million pesos na bagong silid-aralan sa Romblon nilagdaan na sa pagitan ng DepEd at Pamahalaang Panlalawigan ng Romblon. Ang kabuang ulat hatid ni Carmi Isles ng RP Lucena. Nilagdaan na ng Department of Education at ng Pamahalaang Panlalawigan ng Romblon ang Memorandum of Agreement para sa pagpapatayo ng mga bagong silid-aralan sa lalawigan na nagkakahalaga ng 53 million pesos. Isinagawa ang ceremonial signing sa DepEd Central Office sa Makati City sa pagitan ni DepEd Assistant Secretary Aurelio Bartolome at Governor Trina Alejandra Fermalo Fabic. Ayon sa Provincial Information Office, kinilala ng DepEd Central Office ang Romblon bilang isa sa mga pinakaunang probinsya na nakapagsumite ng mga kinakailangang dokumento para sa proyekto dahil sa mabilis na koordinasyon sa pagitan ng lokal na pamahalaan at ng DepEd. Sa ilalim ng kasunduan ng DepEd ang magpoponda sa proyekto, habang ang pamahalaang panlalawigan naman ang mga ngasiwa sa implementasyon ng pagpapatayo ng mga silid-aralan sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Nilalayo ng proyekto na madagdagan ng mga pasilidad pang edukasyon sa Romblon upang matugunan ang pangangailangan ng mga mag-aaral at paaralan sa lalawigan. Para
Para sa Bagong Pilipinas, Carmi Isles, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Carmi mula Romblon, lipat naman tayo sa Palawan. Karagdagang serbisyong medikal inilunsad sa Puerto Princesa City Health Medical Complex. Si Miriam Basig ng RP Palawan sa detalye. Purmaldeng iambrian kapon, Mayo 28 daging tuig, ang Mother and Child Clinic ig ang pasilidad para sa agrabata. Makikita sa siladi ang bagong Puerto Princesa City Health Medical Complex. Abridja, adlaw-adlaw ig ang sasarigang kasi serbisyo ig matamang pasyenteng magabarata sa syudad. Katabid sa mga serbisyong papaabot digi ang medical consultation, prenatal ig postpartum check-up para sa mga bata, katabidan ang pagbakuna ig laboratory service hasta ultrasound. Sa mismong birthing home na isa serbisyo ang libre ig normal nga pagbaratan, pagsiling sa mga marapit din agbata, unang akap ig pag-asikaso sa bagong igbata, newborn screening, serbisyo sa pagplano sa pamilya, pariyo ang IUD ig implant insertion, katabi din da ang referral ig serbisyo sa sarakayan. Sa anang mensahe ing tawan importansya Puerto Princesa City Mayor Lucilo Beron nga ang prioridad ang syudad ay ang preventive medicine imbes nga curative medicine, animan imbes nga ospital ang naipapatindig ay ang pakayad na magkatinod din lamang nga medical complex para mas madali rin ma-access ang mga serbisyong medical. Pira ka minuto lamang matapos ang aktibidad ay agamit nga lagi ang birthing facility, igdigi ay isarang masulig nga bata ang impuslot nga ingtawan aran nga Andre. Alindigi sa Puerto Princesa, Palawan, si Miriam Tejada Basig, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Miriam. Samantala mula Palawan, kambyo naman tayo sa Kabisayaan. Halos 1,000 libreng SIM cards ipinamahagi sa mga 4-piece beneficiaries sa Region 8. Ang kabuang ulat hatid ni Charmaine Perito ng RP Calbayog. Ada sa 928 nga libre nga SIM cards ang gindistribuer sa Department of Social Welfare and Development DSWD Field Office 8 sa mga pili nga benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program 4-piece sa Eastern Visayas. Parte ini San Juan SIM ng Bayan, Bayanihan SIM Project sa Department of Information and Communications Technology, ilarom sa Free Public Internet Access Program. Katuyuanan sini nga mapahilawig ang access sa internet ug digital services para sa mga pamilya nga nanginginahanglan. Lakip sa mga nakakarawat SIM cards ang mga benepisyaryo tigang sa Northern Samar, partikular sa Gamay nga may 481 recipients, Lawang nga may 220, San Vicente nga may 138 ug Katubig nga may 89 beneficiaries. Kada SIM card ang may libre nga 25 gigabytes nga data allocation kada bulan sa sulod sa usa ka tuig. Kinlalauman naman nga makakabulig ini para mas madali sira nga makakuha impormasyon, makagamit online government services ug makasabay sa digital technology. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, Charmaine Perito Balvas para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Charmaine mula Kabisayaan, lipat naman tayo sa Mindanao. Kadiwa sa Tandag City, dinagsahan ng mga residente dahil sa abot kayang mga produkto, si Angel Obosa ng RP Tandag sa detalye. Gipahigayon kagahapon ang kadiwa sa Tandag City Park Shed diindaghang residente ang nakapalit og 20 pesos kada kilo nga bugas, black rice, itlog, isda, utanon ug uban pang mga abot kayang produkto. Sa yung buntag pa lamang daghan na ang nitambong aron maka-avail sa mga baligya nga mas barato kumpara sa merkado. Kinahanglan lamang nga adunay valid ID ug uban pang gikinahanglang dokumento ang mga kwalipikadong benepisyaryo. Dako ang tabang sa maong programa ilabi na sa mga pamilyang nanginahanglan ug mas baratuhon nga panalitunon. Tumong niini nga mapalawig pa ang akses sa publiko ngadto sa dekalidad ug abot kayang mga produkto. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Angel Obosa alang sa Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Angel mula Tandag. Kawing naman tayo sa Sulu. 2024 CBMS data ng Philippine Statistics Authority Sulu, formal nang na-turnover sa lokal na pamahalaan ng Indanan, Panamaw at Lugus. Si Eloisa Mohamad ng RP Hulo sa detalye. Piyaon sa Philippine Statistics Authority at PSA Sulu in pagtukbal sin 2024 Community-Based Monitoring System at CBMS pa local government units in Indanan, Panamaw, Iwan Lugus. Ha program at tiyayma si mga chief executive, iwan si mga planning officer, iwan kay wala mga naghihinang ha kauman nila in comprehensive data. Amin na laon nakawa sin PSA supayay kakantaan mapatut information ang socio-economic gap in tiap-tiap household sakupan nila. Alabat taysab kadihilan paruli, iwan makatibuok program amin tumo pa mga ini. In CBMS data, mabilang mahalaga information, hapag plano, pag-allocate pondo, iwan na mga mapatut intervention makatawang, ha mga nakura, at tiap-tiap locality pagpasong sin program iwan project hapagsong sin kauman nila. Tingha RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa. Samantala mula Balitang Probinsya, tunguhin naman natin ang mga may init na balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan, gayon na rin sa Balitang Pampalakasan na parehong ihatid sa atin ni Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Tuloy-tuloy ang pagpasok ng PLDT Incorporated sa solar energy kasabay ng plano nitong maglunsad ng bagong serbisyo kung saan maaaring bayaran ng customers ang internet at solar power sa isang package. Ayon sa PLDT Home, nakikipag-usap na ito sa isang leading solar company para sa isang pioneering collaboration na magbibigay ng internet at solar installation sa iisang proseso, isang hakbang para makatulong sa mga pamilyang tinatamaan ng mas mataas na singil sa kuryente. Hindi pa ibinubunyag ang partner company pero sinabi ng PLDT na matagumpay ang initial test at malakas ang interest ng customers lalo na't nag-aalok ito ng convenience at long-term savings sa panahon ng mataas na inflation. Plano ng PLDT na ialok ang solar setup sa pamamagitan ng monthly payment scheme para hindi kailangan ng malaking upfront cost na karaniwang hadlang sa residential solar installations. Ayon kay PLDT Home Head John Palangka, layon ng bagong serbisyo na hindi lang magbigay ng internet, kundi makuha ang buong home experience ng customers. Kasabay nito, pinabibilis din ng PLDT ang solarization ng kanilang cell sites para mapababa ang gastos sa kuryente. Tumaas ng 5% ang operating expenses ng kumpanya sa unang quarter, umabot sa 42.75 billion pesos dahil sa electricity at fuel costs. Bumaba ng 2% ang net income ng PLDT sa first quarter na nasa 8.87 billion pesos mula 9.03 billion pesos noong nakarang taon dahil mas mabilis ang pagtaas ng gastos kaysa kita. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Posibleng mawalan ng hanggang 700,000 metric tons ng bigas ang Pilipinas ngayong taon kung tatama ang matinding El Niño.
Ayon yan sa Department of Agriculture o DA. Katumbas ito ng 3.5% ng target production na 19.87 million metric tons at maaaring magresulta sa 2.6% pagbaba kumpara sa output noong nakarang taon, isang senyales ng seryosong banta sa food security. Ayon sa DA, inaasahang tatagal ang matinding tagtuyot sa ikalawang kalahati ng taon batay sa 92% probability ng pag-asa na magkakaroon ng moderate to strong El Nino hanggang early 2027. Bilang tugon, muling binuo ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang El Nino Task Force at nagpatupad ng mga hakbang tulad ng cloud seeding, solar-powered irrigation at crop diversification. Mahalaga ang mga interbensyong ito dahil ang El Nino noong 2024 ay nagdulot ng 57.78 billion pesos na pinsala sa agrikultura. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, bumagsak ng 6% ang rice output mula Enero hanggang Marso dahil sa mga bagyong tumama noong 2025 na nagambag sa 0.3% contraction ng kabuang agri-fisheries production sa unang quarter. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mas mura ang pamasahe sa eroplano simula Hunyo matapos ibaba ng Civil Aeronautics Board o CAB ang fuel surcharge sa Level 13 para sa June 1 to 15 bookings kasunod ng patuloy na pagbaba ng jet fuel prices sa world market. Ito na ang pinakamababang antas mula nang umakyat sa record level 19 noong Abril dahil sa halos pagdoble ng presyo ng jet fuel. Sa level 13, ang dagdag singil ay 423 pesos para sa malalapit na domestic flights hanggang 1,237 pesos para sa pinakamalayong local routes. 1,396 pesos and 74 centavos para sa short-haul international flights hanggang 9,980 pesos and 88 centavos para sa long-haul flights. Sa kasalukuyan, level 15 na magtatapos sa Mayo at 31, umaabot pa sa 1,436 pesos ang domestic surcharge at 12,056 pesos para sa international flights. Ayon sa CAB, ina-adjust ang surcharge kada 15 araw para tumugma sa galaw ng presyo ng jet fuel na ngayon ay nasa $159.85 per barrel, bahagyang mas mababa kaysa nakaraang linggo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Biyernes, ika-29 ng Mayo, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 61 piso at 65 sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 39 na sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 48 piso at 34 sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 9 na piso at 10 sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 87 sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 82 piso at 71 sentimo. Nasa 71 piso at 84 sentimo ang euro, 44 piso at 73 sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian Riyal ay nagkakahalaga ng 16 na piso at 43 sentimo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, susunod naman po ang sports balita. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Pasok sa prestiyosong Forbes Asia 30 Under 30 list ang dalawang kabataang Pilipino, ang tennis sensation na si Alex Ayala at singer-songwriter Zach Tabudlo, sa kategoryang Entertainment and Sports na nagbibigay pugay sa susunod na henerasyon ng mga bituin sa court at sa entablado. Sa artikulong inilathala ng Forbes, ibinahagi ni Ayala sa isang email na napakalaki ng suporta na natanggap niya. Ayon sa Forbes, si Ayala ang highest earning Filipino tennis player noong nakarang taon na may prize money na umabot sa $876,000 US. Lumapas naman sa $1 milyong ang kanyang endorsements mula sa Nike, Babolat at NutriAsia at inaasahang tataas pa sa $3 million ngayong taon. Isa rin sa kanyang pinakamalaking milestone ang pagpasok sa top 30 ng WTA rankings kung saan umabot siya sa world number 29. Samantala, kinilala si Zach Tabudlo bilang pinakamadalas i-stream na Filipino artist ng 2022 batay sa datos ng Spotify. Binalikan ng Forbes ang kanyang career mula sa pagiging contestant sa The Voice Kids hanggang sa Southeast Asia Tour noong 2024 at ang pag-sign niya sa Mercury Records ng Universal Music Group noong 2025. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Umiinit na ang PBA Commissioner's Cup semifinals na ngayon ay parang best of 3 na lang matapos magtabla ang magkabilang serye. Sa Game 5 ngayong Biyernes sa Araneta, parehong target ng 4 koponan ang kritikal na bentahe. Sa laro sa hapon, susubukan ng Meralco na sundan ang kanilang Game 4 win kontra Token Tex habang sa main game sa gabi, muling magsasagupa ang Rain or Shine at Ginebra sa isang emosyonal at physical na laban. Galing sa 97-85 panalo, baon ng Elasto Painters ang momentum kasama na ang tensyon mula sa sugatan ni na Coach Yeng Giao at Ginebra Governor Alfrancis Chua. Sa kabilang serye, parehong nag-a-adjust pa ang imports. Si Patrick Gardner ng Meralco na nagpakitang gilas sa kanyang debut kahit may cramps at foul trouble at si Chris McCullough ng TNT na kailangan pang masanay sa bagong sistema matapos ang ilang linggong pahinga. Sa dikitang serye, malinaw kung sinong import ang mas mabilis makapag-blend sa local sa Game 5, siya ang may malaking edge. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, kumpirmado na ng Department of Education o DepEd na Quezon City ang magiging host ng Palarong Pambansa 2027. Ayon kay Education Undersecretary Malcolm Garma, nakikipag-ugnayan na ang DepEd sa lokal na pamahalaan ng Quezon City para sa paghahanda na ika-67 edisyon ng taunang multi-sport event para sa student athletes. Ito ang ikalawang pagkakataon na magiging host ang Quezon City. Una itong nagdaos ng palaro noong 1966. Samantala, nagpapatuloy ang Palarong Pambansa sa 2026 o Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur kung saan mahigit 13,000 student athletes mula sa 20 delegasyon ang lumalahok sa iba't ibang sports events sa loob ng isang linggo. Sa pinakahuling tala nitong Huwebes, nangunguna pa rin ang National Capital Region sa medal tally na may 26 na gold, 16 na silver at 21 bronze. Sumusunod ang Region 4A, Calabarzon at Region 7 Central Visayas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Erwin Peñano.
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Leo para sa ating business at sports balita ngayong araw. Mga kababayan, sumabi na po tayo sa pagtatapos ng ating palatuntunan sa araw na ito. Pero bago po tayo tuluyang mamaalam, pasalamatan muna natin ang ating mga nakasama sa pagbabalita. Kay Leo Magpayo para sa balitang business at sports, sa mga nakasama nating reporter na nag-ulat mula Luzon hanggang Mindanao. Sa production side kanila Drizzle Nanyong at Jay Arevalo, sa ating mga kasama sa Master Control na sina Milo Junela, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel, at sa aming station manager na si Ginoong Ray Sampang. Sumayin niyo po ang mga may init na balita sa araw na ito. Ako po muli si Win Peñano. Naway manatili po tayong malusog at ligtas at pagpalain po tayong lahat. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon. Tinatayang nasa 56.3 billion pesos na